Sa gitna ng kalangitan, isang walang malay na lalaki ang bumagsak sa napakabilis na bilis. Siya ay tinawag na Royce, at nagising siya sa tamang oras upang i-activate ang kanyang parachute bago siya bumagsak sa mga puno ng isang masukal na kagubatan at tumama sa lupa, na nagpatumba sa kanya. Nagising siyang muli pagkaraan ng ilang segundo at napagtanto na wala siyang ideya kung nasaan siya o kung paano siya nakarating doon, ngunit hindi bababa sa kanyang mersenaryong gamit ay nasa kanya pa rin. Isang pangalawang lalaki ang bumagsak malapit sa kanya. Isang pangatlong lalaki ang pumagitna sa kanila bago magkaroon ng pagkakataong tumugon ang sinuman sa kanila, habang itinutok ni Cuchillo, isang miyembro ng isang Mexican cartel, ang kanyang mga baril kay Royce. Namatay siya sa impact dahil nabigong bumukas ang kanyang parachute. Biglang may nagpaputok sa kanila, at mabilis na kumilos si Royce para umiwas sa mga bala at lumitaw sa likod ng taga-baril. Ang huling natatandaan ni Nikolai, isang Russian commando, ay nasa digmaan. Ganoon din ang nangyari kina Royce at Cuchillo, ginagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay nang may kumikislap na liwanag, nagpatumba sa kanila, at pagkatapos ay nagkatawang tao sila sa kalangitan. Nang lumingon sila, nakita nila si Isabel, isang IDF sniper, na nakatayo sa ibabaw nila habang nakataas ang baril. Ipinaliwanag niya na, sa kabila ng pagbisita sa ibang mga kagubatan, hindi niya matukoy ang isang ito at nasaksihan niya ang mas maraming tao na bumabagsak. Walang kamalay-malay na binabantayan sila ng katabing miyembro ng Yakuza na si Hanzo, nagpa siya silang sumama upang hanapin ang iba. Nang madikit ang kanyang sapatos sa putik habang sinusubukan niyang sundan ang mga ito, nagpa siya si Hanzo na hubarin ang mga ito. Ang grupo ay mas lumalim sa gubat at nakahanap ng dalawang lalaki sa gitna ng away, death row inmate na si Stans at Mombasa, isang rebelde mula sa isang organisasyon sa South Africa. Kapag nakilala ng mga lalaki ang ibang mga lalaki, tinapos nila ang kanilang pagtatalo at nagpa siya na magsama-sama dahil may lakas sa bilang. Pagkatapos ay inilarawan ni Stan ang isang lalaking nakadapo sa isang puno. Ipinakita dito si Dr. Edwin na ang parachute ay nasabit sa isang sanga. Matapos iligtas ni Royce si Edwin sa pamamagitan ng pagsabog sa sanga, na naging sanhi ng pagkahulog niya sa isang lawa, ikinwento niya ang parehong kwento tulad ng iba pang mga nakaligtas habang ganap na walang kaalam-alam sa kanilang lokasyon at sitwasyon. Kinailangan ni Isabel na huwag pansinin ang malalaswang pananalita ni Stan habang patuloy na gumagalaw ang barkada. Sa kalaunan ay natagpuan nila si Hanzo sa putikan, ngunit hindi siya natigil. Na-freeze siya dahil nakakita siya ng kakaibang totem na may maraming buto sa ilalim. Ang mandirigma na may pinakamahusay na mga tropeo ay tumatanggap ng higit na paggalang sa kanyang lipunan, sabi ni Mombasa, na nag-isip na ang ilang mga mangangaso ay dapat kumukuha ng mga tropeo. Sinalungat ni Isabel ang pahayag ni Nikolai na ito ay isang uri ng pagsusulit dahil hindi lahat ng mga kalahok ay nasa militar. Sinasabi ni Stan na isa itong eksperimento, naniniwala si Cuchillo na ito ay isang ransom, at bigla na lang silang nag-iisip kung patay na sila, at ito ay impyerno. Ang dahilan ay hindi nauugnay, sinabi sa kanila ni Royce ang lahat, at ang kailangan lang nilang gawin ay humanap ng paraan. Gustong hawakan ni Nikolai ang isang magandang bulaklak habang sinusundan ng grupo si Royce sa kakahuyan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Edwin, ipinaliwanag na ito ay lason at magdudulot ng kabuuang paralisis. Nagpahayag ng pasasalamat si Nikolai at nangako na panatilihing ligtas si Edwin sa hinaharap. Pagkatapos sumulong muli, nakiusap si Isabel kay Royce na huminto at nagpakita ng isang bagay sa kanya. Gumawa siya ng isang improvised na kompas at inilagay ito sa tubig, ngunit patuloy itong umiikot. Bilang tugon, sinabi ni Royce na magiging mahirap na lumipat sa paligid dahil hindi nagbabago ang posisyon ng araw mula nang dumating sila. Ipinaliwanag din niya kay Isabel na ang kanyang hypothesis ay maingat silang napili dahil lahat sila ay mapanganib na mga mandirigma, kasama ang isang doktor. Hindi na magbubunyag pa si Royce, ngunit inakala ni Isabel na siya ay isang sundalo bago naging mersenaryo. Pagkatapos ng higit pang paglalakad, ang grupo ay nakatagpo ng isang hawla at maingat na inalis ang sheet na nakatakip dito, at nakitang wala itong laman. Ang hawla ay tila nahulog na katulad nila, at sa paghusga sa pamamagitan ng mga marka ng dugo, tiyak na naglalaman ito ng ilang uri ng hayop. Napansin nila ang iba pang mga nahulog na hawla na nakakabit pa sa mga puno kapag tumitingin sila, na nagpapahiwatig na marami silang makakasama.
Nagpatuloy ang grupo nang, bigla na lang, nadulas si Mombasa sa isang sanga, na hindi sinasadyang naglagay ng bitag. Hindi nagtagal ay sinalakay sila ng maraming bagay, kabilang ang isang malaking bitag ng oso at isang nakasabit na puno ng kahoy, ngunit nagawa nilang iwasan ang lahat ng ito. Tumatakbo sa isang butas, si Isabel ay nananatiling buhay sa pamamagitan ng pagkapit sa gilid. Nang malapit na siyang mahulog, nagmamadali si Royce para iligtas siya. Nang maglaon, ginamit ni Isabel ang saklaw sa kanyang sandata upang makita ang taong nagtatago sa likod ng mga bitag, para lamang malaman na siya ay namatay na. Sa paghusga sa agnas, binanggit ni Edwin na ang lalaki ay patay na sa loob ng 2 linggo, at tiningnan ni Nicolay ang mga bulsa upang matuklasan na dati siyang sundalo ng USA Special Forces. Dahil sa pagkakalagay ng mga bitag, alam ni Royce na hindi sila para sa kanila kundi sa anumang pumatay sa lalaki, na inaakala niyang mas malaki kaysa sa kanila. Napansin ni Mombasa ang isang bagay sa mga puno habang ipinagpatuloy nila ang kanilang paggalaw, ngunit piniling huwag pansinin ito. Hindi siya nagkakamali, bagaman, may gumagamit ng infrared na teknolohiya para obserbahan sila at ulitin ang kanilang sinasabi. Makalipas ang ilang sandali, nagawa nilang maabot ang gilid ng gubat at tumingala sa langit, para lamang makatanggap ng malaking pagkabigla. Isang grupo ng mga kakaibang planeta at bituin ang nagpapahiwatig na wala sila sa Earth. Napagpasyahan ni Royce na dapat nilang hanapin ang taong nagdala sa kanila dito at hilingin na pauwiin sila. Nang bumalik ang gang sa bush, nagulat si Stans nang mabilis na lumipad ang isang drone sa tabi nila. Bago sila magsimula ng isa pang laban, nakarinig sila ng dagundong na nagmumula sa bush. Nagdadalamhati siya sa katotohanang wala siyang anumang baril at pinagbantaan niya si Mombasa. Sa sandaling iyon, isang kakilakilabot na hayop ang lumitaw na tumatakbo patungo sa kanila, at ang grupo ay agad na nagpaputok. Ang halimaw ay madaling ipinadala, ngunit ang iba pang katulad nito ay nasa daan. Nagsimulang tumakas sina Edwin at Stan dahil wala silang mga armas. Habang nadadapa si Edwin, hinabol siya ng isang halimaw, ngunit napatay ito ni Isabel sa isang walang kamali-mali na putok. Napatay ni Royce ang isang halimaw gamit lamang ang kanyang punyal habang nagpapadala sina Nicolay at Hanzo ng isa pa. Sinubukan ni Stans ang kanyang pinakamahirap na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang isang kutsilyo matapos na tumalon din ng isang halimaw, buti na lang, nagpakita si Mombasa at nabaril ang halimaw hanggang mamatay. Nang si Isabel ay hinahabol ng isang halimaw at si Edwin ay umakyat sa isang puno, isinasaalang-alang niya ang pagtanggal sa sarili, ngunit sa sandaling iyon, isang sipol ang maririnig sa kailaliman ng gubat, at lahat ng mga halimaw ay tumakas. Pagkatapos, muling nagsasama-sama ang grupo at nakarating sa isang simpleng konklusyon, sila ay hinahabol. Ibinalik ng sipol ang mga nilalang na iyon, habang sinusubok nila ang kalaban bilang mga asong nangangaso. Ang lahat ng mga nilalang na inilagay sa mga kulungan ay ginagamit bilang biktima sa planeta, na isang malaking lugar ng pangangaso. Naalarma si Mombasa na may nawawala nang marinig nila ang boses ni Cuchillo na humihingi ng tulong mula sa gitna ng mga puno. Kasunod ng mga tunog, natuklasan ng grupo si Cuchillo sa kanyang mga tuhod na may mga kahila-hilakbot na sugat, at sinubukan ni Isabel na lapitan siya upang mag-alok ng tulong. Gayunpaman, pinigilan siya ni Royce at sinabing ito ay isang bitag, na pinatutunayan ito sa pamamagitan ng paghagis ng bato. Sa kabila ng mga pagtutol ni Isabel, ang iba pang mga lalaki ay sumang-ayon nang sabihin ni Stan na wala silang magagawa para tulungan siya. Nagpasya si Isabel na wakasan ang paghihirap ni Cuchillo habang umaalis ang mga lalaki at pinagbabaril siya, ngunit naririnig pa rin niya itong humihingi ng tulong. Dahil natuklasan na si Cuchillo ay patay na at ang boses ay isang recording na ginawa ng malabong mga ngaso, na ngayon ay nagmamasid din, si Isabel ay tumakas. Ang grupo ay patuloy na sumusulong habang pinag-aaralan ni Royce ang maliliit na pahiwatig na mayroon siya upang mahulaan ang pag-uugali ng kaaway. Naniniwala si Royce na gusto ng mga ngaso na tumakas sila, kaya dapat nilang sundin ang mga landas ng aso at lapitan muna siya. Ilang sandali pa, nakahanap ang grupo ng isang kampo at naiinis sa nakakatakot na tanawin. Ang mga katawan ng iba't ibang lahi ay nakasabit sa mga estaka, at ang lupa ay natatakpan ng mga labi ng iba't ibang nilalang, na nagpapatunay na hindi lamang tao ang dinadala sa planetang ito bilang biktima.
Nabigla silang matuklasan ang isang malaki at kahindik-hindik na halimaw na kilala bilang isang mandaragit na nakakadena sa isang poste sa likod ng kampo. Nang nilapitan ni Nikolai ang dayuhan gamit ang kanyang sandata at sinundot ito, ang nilalang ay umungal sa kanila dahil ito ay tunay na buhay, at napagtanto ni Royce na kakaiba ang reaksyon dito ni Isabel. Pinayuhan sila ni Isabel na pumunta ngayon, ngunit natuklasan ni Edwin na umalis na si Royce. Biglang lumabas ang isang bungkus ng mga sibat at pinatay si Mombasa, dahilan para sumugod si Royce mula sa mga anino at nagsimulang magpaputok ng husto. Nakakuha siya ng tulong mula sa ibang mga tao, at ang napakalaking putok ng baril ay nagpapakita na ang mga ngaso ay talagang isang mandaragit na gumagamit ng isang cloaking device. Ang partido ay nagsimulang tumakas habang ang mandaragit ay nagpaputok ng mga laser sa kanila, na nagdulot ng mga pagsabog at apoy sa paligid. Ang grupo sa kalaunan ay gumulong pababa sa isang burol at bumulusok sa isang bangin patungo sa isang ilog habang sila ay tumatakas. Walang kamalay-malay na natagpuan sila ng drone at dinala ang kanilang lokasyon pabalik sa kampo, kung saan natuklasan na mayroong talagang 3 mandaragit sa pangangaso. Nagsimula silang lumangoy sa ligtas na lugar. Sinampal ni Isabel si Royce dahil ginamit niya ang grupo bilang pain matapos na matagpuan ng gang ang kaligtasan sa isang kuweba. Gayunpaman, hindi ito pinagsisisihan ni Royce dahil sa wakas ay alam na nila kung sino ang humahabol sa kanila at ilang detalye tungkol sa kanilang lakas at paraan ng pangangaso. Tinanong ni Royce si Isabel tungkol sa kanyang tugon sa mandaragit, na sinasabing nakita na niya ito dati. Sa pagtukoy sa unang pelikula, kinilala ni Isabel na narinig niya ang isang bulong-bulungan na nagsasabing ang mga dayuhan na kahawig ng mga ito ay nakita sa Guatemala noong 1987. Ang iba ay sumasang-ayon na tulungan si Royce sa kanyang plano na magtayo ng isang proteksyon na hadlang at bitag ang mga mandaragit sa isang choke point. Kumuha sila ng mga posisyon sa kagubatan, at ginagamit ni Isabel ang kanyang saklaw upang makita ang paggalaw sa gitna ng mga puno. Gayunpaman, hindi sila inaatake ng kalaban, na humantong kay Royce na maniwala na maaaring alam nila ang mga bitag. Dumaan si Edwin sa kagubatan hanggang sa simulang habulin sila ng kalaban, nang binago nila ang kanilang diskarte at nagpa siya na gamitin si Edwin bilang pain. Ginagamit ni Isabel ang kanyang kakayahan sa sniper para barilin ang hunter, pagkatapos ay nilapitan ng grupo ang katawan upang matuklasan na hindi ito isang mandaragit kundi isa pang biktima mula sa mga kulungan. Siya ay napalampas, at ang kanyang pagbaril ay nasa isang puno, sa makatuwid, hindi ito ang halimaw na napatay niya. Sa sandaling makarinig sila ng boses, may taong gumagamit ng cloaking device na lumapit sa likod ni Royce. Inalis ng mga ngaso ang kanyang maskara upang ipakita na hindi siya mandaragit kundi ibang tao na nagngangalang Nolan, na nagpapayo sa kanila na manahimik upang hindi marinig ng mga ngaso. Dahil nandoon na ang gang, narinig sila ni Nolan, at matapos silang babalaan na may paparating na bagyo, inakay niya silang lahat pabalik sa kanyang lungga, na nasa loob ng isang luma, basag na barko. 10 panahon na ang nakararaan, si Nolan, na dati nang nagsilbi sa militar, ay inilagay dito sa isang kahon at nauwi sa pagiging ang tanging nakaligtas. Mula noon, siya ay nanatiling nakatago at nakaligtas sa pamamagitan ng pag-scavenging mula sa mga mandaragit at kanilang mga biktima. Tiyak na nararamdaman niya ang mga epekto ng pagiging narito dahil paminsan-minsan ay nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. May kaunting kaalaman din si Nolan sa mga mandaragit dahil napatay niya ang 2 o 3 sa kanila. Napakahalaga na itago ang mga heat signature ng tao upang maiwasang matuklasan. Bukod pa rito, lumilitaw na ang malalaking mandaragit at maliliit na mandaragit ay hindi magkakasundo, na dahilan para sa nakita nilang pinigilan. Dahil sa patuloy na ebolusyon ng 3 mandaragit, ang mga bagong biktima ay dinadala sa bawat panahon, at nagdadala rin sila ng mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa pangangaso. Nauunawaan ni Royce na kung ang mga mandaragit ay bumabalik sa bawat panahon, dapat silang may malapit na barko, ngunit naninindigan si Nolan na hindi nila ito mapapatakbo. Pagkatapos, humiga si Nolan at nag-usap sandali ang grupo. Ipinakita ni Stans ang nakakagambalang tattoo ng kanyang kapatid, habang ipinakita ni Nikolai kay Edwin ang larawan ng kanyang mga anak. Natuklasan ni Edwin na nagsasalita siya ng Ingles pagkatapos na makahanap si Hanzo ng isang samurai sword at pinupunan nito. Tinanong niya kung bakit nanahimik si Hanzo hanggang sa puntong ito,
at sumagot si Hanzo na pinarusahan siya sa sobrang pagsasalita dahil nawawala ang kanyang mga daliri. Nag-aalala si Royce sa paghahanap ng barko, at naniniwala siyang makukumbinsi niya ang nakulong na mandaragit sa kampo na paliparin ito dahil kaibigan ng kaaway ng kalaban. Ipinaliwanag ni Isabel kay Royce na naniniwala siyang pinili sila dahil sila ang mga mandaragit sa Earth at sa makatuwid ay mga halimaw din. Biglang napuno ng usok ang silid, at natuklasan nilang wala na si Nolan. Inaasahan ni Edwin na si Nolan ay sinusubukang patayin sila upang agawin ang lahat ng kanilang mga ari-arian dahil ang pinto ay nakaharang din. Si Nolan ay nakikita sa labas na nagpapaypay ng apoy habang si Royce ay naghagis ng bomba sa dingding, na naging sanhi ng pagtakas ni Nolan ngunit hindi man lang naging sanhi ng pagkabali ng dingding. Walang balak si Royce na basagin ito, sa halip, lumikha siya ng ingay upang maakit ang atensyon ng isang malapit na mandaragit. Nagtagumpay ang balangkas, at hindi nagtagal ay natuklasan ni Nolan ang isang mandaragit na humaharang sa pasilyo. Ang mandaragit pagkatapos ay gumagamit ng mga laser upang pumutok kaagad si Nolan. Pagkatapos ay hinampas ng alien ang isang tunnel sa dingding upang makagawa ng maliit na butas sa loob ng silid ng grupo, ngunit nakikipaglaro lamang ito sa kanila. Para makapag-shoot ng flare at matiyak na wala ang Predator, dahan-dahang lumapit si Royce at ipinasok ang kanyang baril sa butas. Tinapos ng grupo na itulak ang tunnel at sa wakas ay nakatakas. Ngayon ay kailangan nilang hanapin ang kanilang daan palabas sa ilang napakadilim na koridor. Si Edwin ay nahiwalay sa gang sa kanilang paglabas, sumigaw para sa tulong, at naglagay ng isa pang flare, na nakuha ang atensyon ng Predator. Tumakas si Edwin matapos makarinig ng ungol sa kadiliman hanggang sa huli niyang makita ang gang. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tulong, nagpa siya ang grupo na magpatuloy nang wala siya. Ang mandaragit ay biglang nagkatutuo sa harap ni Edwin, ngunit si Nikolai ay namagitan upang pigilan ito sa pag-atake. Habang nakikipaglaban si Nikolai sa dayuhan, tumakas si Edwin, ngunit hindi siya nakarating. Ginamit ni Nikolai ang pagkakataong ipinakita ng mandaragit na sinaksak siya at pinulot siya gamit ang talim nito upang dumura sa mukha ng dayuhan bago magpasabog ng bomba. Ang nagresultang pagsabog ay pumatay sa kanilang dalawa, at isang shockwave ang humampas sa barko, ngunit ang grupo ay nakalabas sa tamang oras. Sinimulan ni Stans na ipagdiwang ang balita na nakapatay sila ng isang dayuhan sa labas ng barko nang bigla siyang itulak sa lupa ng isang mandaragit na pinapatay lamang ang pagiging invisibility nito. Umakyat si Stans sa halimaw habang handa itong patayin si Royce at sinimulang saksakin ang mandaragit habang sumisigaw para tumakas ang iba. Si Stans ay itinapon sa lupa at ang kanyang katawan ay pinunit ng mandaragit, na galit sa pagkawala ng biktima nito. Napansin ito ng ikatlong mandaragit at nagsimulang sundan ang mga bakas na iniwan ng tumatakbong grupo. Pagkatapos ay inutusan ni Hanzo ang iba na umalis habang siya ay nananatili sa likod upang bigyan sila ng oras pagkatapos marinig na sila ay tinutugis. Pagkaalis ng natitirang trio, hinubad ni Hanzo ang kanyang jacket at hinubad ang kanyang katana sa oras na matagpuan ng Predator na naglabas din ng talam nito. Isang marahas na bakbakan ang sumiklab, at sa kabila ng ilang beses na pagtataboy ng alien kay Hanzo, nagtagumpay pa rin siya sa pagputol ng lakas ng loob nito. Sabay-sabay silang naghampas sa isa't isa pagkatapos makipagpalitan ng ilang hampas, bumagsak sa lupa at sabay na pumanaw. Samantala, aksidenteng natapakan ni Edwin ang isang bitag at hindi makalakad. Itinuro ni Royce na ang bitag ay hindi sinadya upang pumatay ngunit upang hawakan ang kaaway, at si Edwin ay patay na ngayon. Ipinakita sa kanila ni Edwin ang larawan ng pamilya ni Nikolai habang nagpapanggap na isa sa kanyang sariling mga anak, at pinayuhan sila ni Royce na iwanan si Edwin o ibubitrap siya. Kusang umalis si Royce dahil hindi iiwan o sasaktan ni Isabel si Edwin. Ilang sandali pa, dumating si Royce sa kampo at nilapitan ang Predator na nakakulong, nangako sa kanya ng kalayaan kapalit ng pag-alis sa planeta. Nang makumpirma ng dayuhan na naiintindihan siya nito, pinutol ni Royce ang mga kadena upang palayain siya, at tumugon ang mandaragit sa pamamagitan ng paghawak sa kanya sa leeg. Matapos tingnang mabuti, pinakawalan ng halimaw si Royce at kinuha ang maskara nito para muling magdon, pinaandar ang makinarya nito. Isinara ng Predator ang deal bago makipag-ugnayan sa starship nito sa pamamagitan ng paghila pataas ng star map ng universo sa arm brace nito at paghinto sa planetang Earth.
Habang si Edwin ay tinutulungan ni Isabel sa paglalakad, sa huli ay napasok sila sa isang bitag at nahuli sa isang lambat. Pagdating nila, ang ikatlong mandaragit ay nagsimulang dalhin sila pabalik sa kampo at ibinaba sila sa isang butas bago napagtanto na ang kanilang alien na biktima ay libre na ngayon. Ang parehong mga mandaragit ay agad na nagsimulang makipaglaban, at ginamit ni Royce ang pagkakataong tumakbo patungo sa barko. Ang mga mandaragit ay patuloy na nakikipaglaban habang lumilipad ang sasakyang pangkalawakan, at pagkatapos na makipagpalitan ng ilang suntok at bala, nadaig ng alien na humahabol sa kanila ang may-ari ng barko at pinutol ang ulo nito. Bago makapaglakbay ng napakalayo ang barko, pinasabog ito ng mandaragit pagkatapos ipagdiwang ang pagkapanalo nito. Nang mahuli ni Edwin si Isabel mula sa likuran at hinampas siya ng kanyang kutsilyong may lason sa hukay, sinabi niyang hindi siya nagsisisi na manatili siya upang tulungan siya. Si Edwin pala ay isang psychopathic killer na nasisiyahang makasama ang ibang mga halimaw, kaya naman gusto niyang manatili sa planetang ito. Papatayin na niya si Isabel nang biglang sumulpot si Royce, dahil hindi na siya nakarating sa barko sa huli. Gusto ni Isabel na ipaalam kay Royce ang tungkol kay Edwin ngunit hindi niya magawa dahil sa pagkalumpo ng lason. Tinulungan ni Royce ang dalawa sa pag-akyat sa hukay. Sinubukan ni Edwin na sorpresahin si Royce mula sa likuran pagkatapos niyang umalis sa hukay at tingnan si Isabel, ngunit mabilis na tumugon si Royce at hinawakan siya sa leeg bago siya tinurok ng sarili niyang lason. Pagkatapos ay inilagay ni Royce si Edwin sa isang booby trap at iniwan siya para mahanap ng mandaragit. Ilang granada ang itinaas ng hawakan ng dayuhan si Edwin at lumapit ng sapat upang patayin siya, mag-apoy, at mapalipad ang mandaragit. Sa sandaling nakabawi ang nilalang, nahanap nito si Royce na naghihintay sa kanya, ngunit pinapakain ni Royce ang apoy at nagtago sa gitna nila upang guluhin ang infrared sensor ng dayuhan na siyang tanging paraan na nakikita nito. Pagkatapos, kumuha si Royce ng palakol sa kamay at nagsimulang tumakbo, tinamaan ng mandaragit at umiwas sa apoy bago ulitin ang aksyon. Pagkatapos makatanggap ng maraming hit, ang mandaragit ay tumutuon sa pakikinig sa tibok ng puso ni Royce bago barilin ang punong pinagtataguan ni Royce na nagdulot ng pinsala. Pagkatapos ay sinimula ng alien na ihagis si Royce sa paligid, ngunit bago siya nito mapatay, kinaladkad ni Isabel ang kanyang katawan upang abutin ang kanyang sandata at mga shoot. Sinasamantala ni Royce ang pagkalito ng dayuhan upang kunin ang kanyang palakol at paulit-ulit na hampasin ang mandaragit. Ang dayuhan ay nasugatan ngunit buhay pa rin at nagpaputok ng punyal pabalik sa balikat ni Isabel. Pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ng dayuhan upang tapusin ang labanan. Pagkatapos nito, muling nagkita sina Royce at Isabel, at pinapanood nila ang mga karagdagang hawla na nagsisimulang bumaba mula sa langit. Si Royce ay nagpapahayag na kinakailangan nilang mabilisan na hanapin ang paraan upang makatakas.